Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanila, habang sumusulong, tahimik niyang naisip na ubos na ang kanyang panloob na enerhiya, naubos na rin ang lahat ng kanyang nakatagong sandata. Ang natitira na lamang ay ang matanda at wasak niyang katawan habang napaluwa ng dugo si Water Shadow. Huminto siya sa harap ni Water Shadow at nagkatinginan silang dalawa ng walang imik. Pareho nilang tinipon ang natitira nilang lakas sa kanilang mga kamao habang sabay silang sumugod. Dahil dito ay sabay ring tumama ang kanilang mga suntok na may matinding puwersa, na nagpatalsik sa kanilang dugo sa hangin. Napaurong silang pareho habang sabay na nagsuka ng dugo. Sa sandaling yun, muling nakabawi si Silver Shadow, ginamit niya ang kanyang teknik at mabilis na sumugod kay Tang Wu habang nakataas ang espada. Sumisigaw siyang oras na upang mamatay na ito. Ngunit basta na lamang ibinaba ni Tang Wu ang kanyang katawan at gamulong sa lupa upang makaiwas. Sandaling natigilan si Silver Shadow bago galit na tinawanan si Tang Wu. Kinutya niya ito sa paggamit ng isang napakababang teknik tulad ng donkey roll, gayong isa ito sa 10 dakila, tinanong pa niya kung nasaan na ang kanyang dangal. Agad na sumugod pabalik si Tang Wu, inulit niya ang salitang dangal. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang mabagsik na hampas na nagpalipad kay Silver Shadow sa ere. Sinabi ni Tang Wu na matagal na niyang itinapon sa bangin ang kanyang dangal. Tumilapon si Silver Shadow habang umuubo ng dugo. Direkta siyang napunta kay Water Shadow. Sa huling sandali, sa halip na saluhin siya, hinawakan ni Water Shadow ang kanyang binti at inugoy ang kanyang katawan. Ginamit niya si Silver Shadow bilang sandata, marahas niyang ipinambalagbag ito kay Tang Wu. Habang dahan-dahan siyang bumabagsak, napakagat siya sa kanyang mga ngipin, pinilit niyang labanan ang panghihina ng kanyang katawan upang hindi tuluyang matamba at muling makatayo. Itinapon ni Water Shadow ang katawan ni Silver Shadow at muling sumulong. Tumingin si Tang Wu sa kanya at malamig na nagsabi na hinding-hindi siya matatalo ng isang taong tulad niya, mga taong walang determinasyong harapin ang kamatayan. Malakas niyang sinabi na maging walang lakas ng loob na magsakripisyo ng anumang bagay. Muli silang nagsagupaan at nagpatuloy ang kanilang mabangis na labanan. Lumipas ang oras habang dahan-dahan na sumapit ang umaga. Kung ihahambing sa nakaraang labanan, kakaibang katahimikan ng bamalat sa buong bundok. Unti-unting kumalat ang sinag ng araw sa tuktok ng bangin. Makikita ang mga patak ng dugong tumutulo sa lupa habang bitbit niya ang katawan nito. Sa oras na yun ay nakatayo si Tang Wu habang nakabitin si Water Shadow sa kanyang pagkakahawak sa buhok. Patuloy na tumutulo ang dugo mula sa bibig nito at matagal na itong nawala ng malay. Habang hawak pa rin si Water Shadow, dahan-daang nagkamalay si Silver Shadow, pagkakita sa eksenang nasa harapan niya. Namutla siya, inisip niya sa kabila ng 3 shadow at mahigit 100 mandirigma, nabigo silang patayin ng isang sugatan at matandang lalaki. Dahil dito, takot na takot siya sa kanyang sitwasyon at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Dahan-daang naglakad si Tang Wu palapit sa kanya. Tuluyan nang nawala ng katinoan si Silver Shadow, paurong siya sa takot habang desperadong sinisigawan si Tang Wu na lumayo at tinawag pa itong halimaw. Sa sandaling yun, may isang taong umaakyat mula sa ilalim ng bangin. Patuloy na naglakad si Tang Wu nang hindi niya namamalayan, lalo namang natakot si Silver Shadow habang pinapaalis niya ito. Nang makalapit si Tang Wu sa kanya at sa sobrang takot, dumampot siya ng isang dakot na buhangin at ibinato yun sa kanyang mukha habang sumisigaw na lumayas ito. Hindi man lang gumalaw si Tang Wu at nagsasalita ito na parang wala na sa kanyang katinoan. Tahimik lamang niyang tinitigan si Silver Shadow na parang may binubulong. Pagkakita sa ekspresyong yun, nang inig ang buong katawan ni Silver Shadow, hindi niya yun maunawaan, ang matandang ito ay tila matagal na wala sa kanyang sarili. Binitiwan niya ang buhok ni Water Shadow at bumagsak ang katawan nito sa lupa. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay habang tuluyan ang gumuho ang isip ni Silver Shadow. Punong-puno ng takot ang kanyang mukha, nag-ipon ng luha ang kanyang mga mata, at paulit-ulit niyang sinigawan si Tang Wu na lumayo. Sa mismong sandaling yon, may isang taong mabilis na sumugod kay Tang Wu. Likas na kumilos si Tang Wu upang sumagot sa pag-atake, ngunit nang makita niya kung sino ito, bigla siyang napatigil, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang harapan ay biglang lumitaw si Tang Wu, labis niya itong ikinagulat at napatigil siya sa paggalaw. Nalito siya kung paano ito nangyari, sapagkat isang iglap lamang ay bigla na lang itong sumulpot sa kanyang harapan. Bago pa niya matapos ang sasabihin, bigla na lang siyang inatake at tumagos ang kamay ni Tang Wu diretso sa kanyang tiyan habang bumulwak ang dugo sa paligid. Ngunit hindi pala yun si Tang Wu,
Bahagyang nabaluktot ang mukha ng taong yun at ipinakita ang tunay nitong anyo bilang si Shifting Shadow, at binanggit niya na sa wakas ay nahuli na niya si Tang Wu. Pagkasabi nito, hinugot niya ang kanyang braso at malakas na itinapon si Tang Wu habang tumalsik ang dugo sa paligid. Gamulong ito sa lupa bago tuluyang huminto, napatingin si Silver Shadow sa nagbagong anyo at saka lamang niya napagtanto kung sino yun. Samantala, tahimik na nag-isip si Shifting Shadow, kung bahagya pang nadagdagan ng panloob na enerhiya sa suntok ni Tang Wu kanina, hinding-hindi na sana siya nakabalik ng buhay mula sa bangin. Habang nakatingin kay Tang Wu na sugatang nakaupo sa lupa, idineklara niyang tapos na ang laban habang tumawa si Shifting Shadow ng malawak. Dahan-daang tumayo si Silver Shadow habang hawak ang kanyang espada, sumang-ayon siya, inamin niyang totoong naniwala siyang mamamatay na si Tang Wu. Pagkatapos ay naglakad siya palapit kay Tang Wu na may malaking butas sa tiyan, inaakala niya na mamamatay na siya ngayong araw na ito. Sa kanyang baluktot ng ngiti, sinabi niyang hindi niya hahayaang mamatay ng madali ang matandang ito. Kukunin muna niya ang mga mata nito, puputulan ng mga braso at binti, at gigilitan ng leeg at sa huli na niya ito papatayin. Binanggit pa niyang bababa rin siya sa bangin upang kunin ang dalawang babae, ngunit bigla na lamang naputol ang kanyang sinasabi. Napahinto siya sa matinding gulat nang makita niyang bahagyang gumalaw ang nanginginig na kamay ni Tang Wu. Gayunpaman, dahan-dahan pa rin niyang itinaas ang kanyang kamay at bumuo ng isang hand seal. Napakunot ang noo ni Silver Shadow at isinumpa siya dahil patuloy pa rin itong lumalaban. Tahimik na nag-isip si Tang Wu, kung ikukumpara sa orihinal, hindi pa kumpleto ang teknik na ito, ngunit kung dito na talaga magtatapos ang kanyang buhay, sapat na kahit hindi ito perpekto, kahit kapalit pa nito ang huling hibla ng kanyang buhay. Ginamit ni Tang Wu ang Heaven Shrouding Petal Rain. Biglang nagbago ang kalangitan, libu-libong makamandag na nakatagong sandata ang lumitaw sa himpapawid. Pagkatapos ay sabay-sabay gumagalaw ang mga karayom sa lupa habang nagulat si Silver Shadow sa kanyang nasasaksihan. Agad namang tumakbo si Shifting Shadow patungo kay Water Shadow at Silver Shadow upang protektahan sila. Ngunit huli na dahil nilamon na sila ng pagsabog, at ilang sandali lang sunod-sunod na pagsabog ang kumalat sa buong bangin, nagkawasak-wasak ang lahat ng nasa paligid. Tinangay ng napakalakas na shockwave si Tang Wu at nahulog siya sa bangin. Habang bumabagsak, iisa lamang ang pumasok sa kanyang isip. Nais sana niyang makita si Tang Wu na ikakasal bago siya mamatay. Ngayon, ang tanging hiling na lamang niya ay mabuhay ito habang patuloy na bumagsak ang katawan ni Tang Wu. Marahas siyang bumagsak sa ilalim ng bangin at dahil sa lakas ng impact, nagliparan ang mga paru-parong nasa kanyang paligid. Sa ilalim ng bangin ay may naghihintay na pala. Tahimik nakaupo si Bangso sa ibabaw ng bante ng mga bangkay. Bahagya niyang kinagat ang isa niyang daliri, pagkatapos ay tumingin siya sa bumagsak na katawan ni Tang Wu at mahinang sinabi, sa wakas ay dumating na rin ang kanyang hinihintay ang katawan ni Tang Wu. Sa kabila ng pagbagsak mula sa bangin at matinding pagbangga sa lupa, nanatiling buhay si Tang Wu. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Napagtanto niyang buhay pa rin siya. Ngunit napansin niya na hindi na gumagalaw ang kanyang katawan. Habang nakahiga sa bungangang nalikha ng kanyang pagbagsak, sinuri niya ang kanyang kalagayan. Ganap nang naglaho ang kanyang likas na chi, hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay, malapit na rin siyang mamatay. Gamit ang natitira niyang lakas, tumingin siya sa paligid. Punong-puno ng mga paru-paro ang lugar, habang unti-unti silang lumilipad palayo, lumitaw ang tanawin sa ibaba, nagkalat ang mga bangkay. Masusing tiningnan ni Tang Wu ang mga ito, nakita niya ang mga bisita sa kasal at mga pirata ang naroon, ngunit napansin niya na may mali, hindi lamang sila namatay dahil sa pagbagsak, dahil may pumatay pa sa kanila pagkatapos. Pagkatapos ay napansin ni Tang Wu ang isang taong nakaupo sa di kalayuan. Dahan-dahan siyang lumingon, pagkakita niya rito, hindi siya makapaniwala ang kaharap niya ngayon ay si Tang Sam. Habang naguguluhan sa mga nangyayari, muli niyang sinulyapan ang mga pinaslang na martial artist sa ilalim ng bangin, napansin niya ang espadang nababalutan ng dugo. At si Tang Sam na tahimik na nakaupo na parabang matagal nang naghihintay sa kanya. Makalipas ang ilang sandali binanggit niya ang pangalan ni Tang Sam, ngunit agad niya itong binawi at nagtanong kung sino ba talaga siya. Hawak ang isang maliit na punyal, lumapit si Bangso at tinawag siya sa kanyang pangalan. Sa kalmado ngunit baluktot na ekspresyon, sinabi niyang walang ideya si Tang Wu kung gaano niya katagal hinintay ang sandaling yun. Nagalit si Tang Wu, ipinaalala niyang siya mismo ang nagbigay rito ng apelyidong Tang.
Malakas niyang sinabi na ngayon ay nagkaroon na ito ng lakas ng loob na subukan siyang patayin. Isinumpa niya si Tang Sam at inakusahan itong nagtaksil sa sarili nitong guro. Sinabi pa niyang dapat noon pa niya ito pinatay sa barko. Pagkatapos ay inutusan niyang wasakin ng parasitikong gu ang katawan ni Tang Sam mula sa loob. Tumawa pa siya at ipinaalala kay Tang Sam kung nakalimutan na ba nito na naroon pa rin sa loob ng kanyang katawan ang gu na parasito. Ayon sa kanya, malapit na nitong durugin ang kanyang katawan, dahilan upang magdugo siya mula sa kanyang 7 butas, ngunit nanatiling tahimik si Bangso, malamig lamang ang titig sa kanya. Bigla na lamang itinaas ni Bangso ang kanyang punyal at itinapat ito mismo sa mata ni Tang Wo, pagkatapos ay malamig niyang sinabi na matagal na niyang naalis ang bagay na yon. Nang marinig yon, nagulat si Tang Wo, hindi niya maunawaan kung paano yon nangyari. Samantala, lalo pang hinigpitan ni Bangso ang pagkakahawak sa kanyang punyal. Tahimik siyang nag-isip, ang mundong ito ay isang mundo ng mga baliw. Lumilikha ang mga tao ng mga teknik para lamang pumatay at tinatawag nila itong martial arts. Mga baliw na namumuhay sila sa batas kung saan ang mahihina ay nagiging biktima ng malakas. Minsan sa ngalan ng katwiran, minsan din sa ngalan ng hindi ortodoksong landas, at minsan naman sa ngalan ng demonyong daan. Pinapatupad nila ang hustisya sa ilalim ng pangalan ng karahasan. Sa lugar na ito, ang lakas ang siyang tunay na batas at kaayusan. Sila ang mga paru-parong malayang lumilipad sa himpapawid, samantalang siya ay isa lamang uod na gumagapang sa lupa, walang kakayahang sumalungat sa kanilang kapangyarihan. Ngunit ngayon, papatayin niya si Tang Wo upang magiging isa siyang paru-paro. At muli siyang magiging isang mangangaso na nangangaso sa mga halimaw na tinatawag na mga martial artist. Hawak ang punyal gamit ang 2 kamay, tiningnan niya si Tang Wo at may baluktot ng ngiti na nagsabi, na siya ang kanyang pinakamalaking biktima. Tumanggi si Tang Wo na tanggapin ang katotohanan, nagpumiglas siya at sumigaw na ang soul-chasing poison hand ay hindi maaaring mamatay sa kamay ng isang taong siya mismo ang nagpalaki, hanggang sa huling sandali ay itinanggi niya ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, direktang itinarak ni Bangso ang punyal sa kanyang mata habang tumalsik ang dugo sa paligid. Tumigil sa paggalaw ang katawan ni Tang Wo, sa mismong sandaling namatay siya, nagsimulang magtipon ng bughaw na liwanag sa paligid ni Bangso. Ilang sandali lang, isang napakalaking haligi ng bughaw na liwanag ang sumiklab patungo sa kalangitan at binalot ang buong lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti itong naglaho. Tahimik na tumingala si Bangso sa kalangitan matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit napatingin siya nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang system window. Agad niyang napagtanto na napakalaki ng itinaas ng kanyang antas, nadagdagan siya ng 14 na level at umabot sa level 24, dahil nag-level up siya ng 10 beses ng sunod-sunod, binati siya ng sistema sa kanyang pambihirang tagumpay. Matapos makita ang resulta, tahimik niyang naisip na malaki na ang 10 level. Ngunit mas mababa pa rin yun kaysa sa kanyang inaasahan, para sa isang taong tulad ni Tang Wo, inaasahan niyang mas malaki ang gantimpala. Tiningnan niya ang bangkay ni Tang Wo at doon niya napagtanto ang dahilan, ang katawan nito ay napakalaking pinsala ang natamo. Naunawaan niya na malapit na pala talaga itong mamatay, malamang ay halos naubos na ang karanasang maaaring makuha rito, at kung ang mga kalaban sa itaas ang nagtulak kay Tang Wo sa ganoong kalagayan, wala nang saysay ang bumalik pa roon, dahil wala na silang kakayahang lumaban, o marahil ay nakatakas na sila at magiging mahirap na silang mahuli. Maya-maya ay may isa na namang mensaheng lumitaw sa kanyang harapan. Ang kanyang unang class advancement quest, ang eksklusibong Vagabond Advancement Test ay nasa 79 sa 100 na, isa na lamang nakalabang may level 10 o mas mataas ang natitira. Matapos makita yon, bahagyang ngumiti si Bangso, hindi niya lubos maisip na ganito ang magiging resulta ng mga pangyayari. Pagkatapos ay hinugot niya ang punyal, kasama nitong lumabas ang sirang mata ni Tang Wo. Tumayo siya at sa isang galaw ay nilinis niya ang talam. Tahimik niyang naisip na hindi maaaring mag-isang nahulog si Tang Wo, dahil hindi pa niya nahahanap si Tang Wo. Ngunit tiyak na nasa malapit lamang ito, isang ngiti ang sumili sa kanyang mukha, isa na lamang, at maaabot na niya ang Vagabond Advancement. Lumipat ang eksena sa isa pang bahagi ng ilalim ng bangin, doon bumagsak ang 2 babae, bumangga si Lady Hai sa isang malaking bato, samantalang si Tang Wo ay bumagsak sa kalapit na lupa. Makalipas ang ilang sandali, dahan-daang nagkamalay si Wa. Tumingin siya sa hindi pamilyar na paligid at sinubukang unawain kung nasaan siya. Nang tangkain niyang tumayo, kumalat ang matinding sakit sa kanyang buong katawan. Tumanggi nang sumuporta ang kanyang binti,
napagtanto niyang malubha itong nabali habang hindi niya alam kung gaano katagal na ang lumipas, ngunit buhay pa siya. Pagkatapos ay nakita niya si Lady Hai, agad siyang nabahala nang makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan nito habang kumalat ang dugo sa lupa. Hindi alintana ang kanyang mga sugat, pilit siyang gumapang patungo rito, tinawag niya ito habang inaabot na nagtanong kung ayos lang ba ito. Ngunit pagkalapit niya, napagtanto niyang patay na si Lady Hai. Bumagsak ang kanyang ekspresyon, mariin niyang kinagat ang kanyang labi habang pilit na pinipigil ang matinding dalamhati na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit makalipas ang ilang sandali, pinilit niyang magpatuloy, naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo na mabuhay siya, kaya kailangan niyang mabuhay habang dahan-dahan siyang gumapang. Paulit-ulit niyang inuusal sa sarili ang iisang bagay, kailangan niyang mabuhay at makabalik sa angkan ng Tang. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang magpatuloy. Ngunit matapos gumapang ng kaunting distansya, bigla siyang napatigil. Pagtingala niya, agad niya itong nakilala, lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. May isang taong nakatayo sa kanyang harapan, nagtataka niyang tinanong kung paano ito nakarating dito. Tahimik lamang na tumingin pababa si Bangso, na natiling malamig at walang emosyon ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay mabilis niyang pinakalma ang sarili at humingi ng tulong, sinabi niyang kailangan niyang makabalik sa angkan ng Tang, dahil hindi na tumutugon ang kanyang mga binti. Sa sandaling yun, napunta ang kanyang tingin sa punyal na hawak nito, may dugong tumutulo mula rito. Pagkakita niya sa punyal, bigla niyang naalala ang isang pangyayari noong bata pa siya. Minsang sinabi sa kanya ni Tang Wu na ang mga miyembro ng angkan ng Tang ay nagpapalakas ng kanilang panloob na enerhiya sa pamamagitan ng lason. Dahil dito, unti-unting naiipon ang lason sa kanilang mga katawan. Habang lumalalim ang kanilang pagsasanay, mas kumakalat ang lason sa kanilang mga buto, kalamnan, at dugo. Hindi ito sapat upang sila mismo ay mapahamak, ngunit sapat upang makaapekto sa anumang nasa labas ng kanilang katawan habang hawak niya ang isang patalim. Upang ipakita yun sa kanya, minsang tinunaw ni Tang Wu ang isang piraso ng bakal gamit lamang ang kanyang lason. Pagkatapos ay marahan siyang tinapak sa ulo at sinabing huwag kailanman pababayaan ang kanyang pagsasanay, balang araw ay maabot niya ang antas ng kanyang lolo. Masaya niyang sinabi na baka marahil na malampasan pa niya ito bilang isang martial artist. Pagbalik sa kasalukuyan, muli niyang tiningnan ang punyal, ang mga bakas ng pagkatunaw sa talam ay kaparehong-kapareho ng lason ng kanyang lolo. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon habang may namumuong luha sa kanyang mata. Malamig niyang tinanong si Bangso kung siya ba ang pumatay sa kanyang lolo. Dahil dito, napahagulgol siya sa iyak sapagkat hindi niya maunawaan ang nangyayari, paano nagawa ng isang taong binigyan ng apelyidong Tang ang ganoong bagay. Unti-unting napalitan ng matinding galit ang kanyang pagkalito, tinawag niya itong traidor at pilit na isinulong ang kanyang wasak na katawan upang umatake. Sa natitira niyang lakas, gumapang siya at hinawakan niya si Bangso sa paa habang sumisigaw na papatayin niya ito. Ngunit tahimik lamang siyang tiningnan ng ating bida, na natiling malamig ang kanyang mukha. Kasabay nito, inangat niya ang kanyang patalim, habang pinagmamasdan si Tang Wu na gumagapang sa lupa at umiiyak, tahimik niyang naisip na wala itong pinagkaiba sa isang hamak na insekto. Ang Anwi mismo ay naging isang napakalaking gujar, na nilikha ng Heavenly Demon Castle. Isang lugar kung saan ang mga insekto ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pagpatay sa isa't isa, at hindi ba't sinasabing habang mas matagal na nabubuhay ang isang insekto sa loob ng isang banga, lalo itong nagiging makamandag, kung mamatay ang lahat ng mga insekto at isa na lamang ang matira, gaano kaya kalakas ang lasong maiipon nito, at kung ang natitirang insektong yun ay si Tang Wu, gaano kaya kalaki ang kapangyarihang makakamit niya. Matapos mag-isip sandali, umupo siya sa tabi nito. Kalmado niyang sinabi na wala nang gaanong halaga ang patayin siya ngayon, maaaring hindi pa nga nito matupad ang kanyang kailangan sa quest, dahil napakahina pa nito. Patuloy sa pag-iyak, hindi makapaniwalang inulit ni Tang Wu ang kanyang sinabi tungkol sa quest at sa pagiging mahina niya, kaya tinanong niya ito kung ano ang ibig nitong sabihin. Pagkatapos ay itinarak ni Bangso ang punyal sa lupa, direkta sa kanyang harapan na lubos niyang ikinagulat. Kalmado niyang inamin na siya ang pumatay kay Tang Wu. At sinabihan niya si Tang Wu kung nais nitong ipaghiganti ang buhay ng kanyang lolo ay dapat siya mismo ang kumuha ng kabayaran. Sa kanyang matalim na tingin, sinabi niyang hihintayin niya ang araw na iyon. Dahil sa kanyang narinig, tuluyan ang nawasak ang kanyang kalooban, napasigaw siya habang humahagulgol sa matinding galit at dalamhati. Sa sandaling yun ay tumalikod at naglalakad palayo si Bangso habang itinapon niya ang patalim. Umiyak si Tang Wu habang isinumpa niya ito at nangakong balang araw ay papatayin niya ito,
sumigaw pa siya na pagsisisihan nito ang pagpapalayang mabuhay siya. Ngunit hindi na lumingon si Bangso, habang naglalakad palayo, tahimik niyang naisip na hindi na ang Anwi lamang ang isang Gujar, ngayon, ang buong Miriam ay isa ng napakalaking Gujar. Ang ortodoksong landas, maging ang hindi ortodoksong landas at pati na rin ang Heavenly Demon Castle. Sa lalong madaling panahon, hindi mabilang na mga insekto ang magtitipon at magpapatayan sa Miriam. Inisip niya na kung nais niyang mabuhay at kung nais niyang ipagpatuloy ang pangangaso ay kailangan niyang maging mas malakas kaysa ngayon, hindi bababa sa sapat ang lakas upang makalaban ng isang tulad ni Tang Wu. Tiningnan niya ang kanyang status, tinaya niyang ang pag-abot sa vagabond class ay mangangailangan ng higit pa sa simpleng pagtupad sa kondisyon, malamang ay kailangan din niyang maabot ang level 30. Tumingala siya sa kalangitan at tahimik na pinag-isipan ang susunod niyang hakbang, upang marating yun, kailangan niyang mangaso ng mas mahusay kaysa dati. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, nagpasya siyang palitan ang kanyang lugar ng pangangaso. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, naisip niyang kailangan niya ng lugar na mas maraming dugo, mas maraming labanan at mas maraming pagkakataong makakuha ng karanasan. Samantala, muling bumalik ang eksena sa tuktok ng bangin. Natapos na ang napakalaking pagsabog na nilikha ni Tang Wu, nakaligtas ang tatlong shadow. Ngunit pawang malubha silang nasugatan, piliting tumayo si Silver Shadow at nagreklamo na pinasabog ni Tang Wu ang mga nakatagong sandata mismo sa kanilang harapan. Inamin niyang akala niya ay matagal nang nawala ang Heaven Shrouding Petal Ray ng angka ng Tang, ipinaliwanag ni Shifting Shadow na hindi kumpleto version ang ginamit ni Tang Wu. Ayon sa kanya, kulang na ang panloob na enerhiya ni Tang Wu upang magamit ang tunay na bersyon ng teknik, ang nagawa lamang nito ay gayahin ang panlabas na anyo sa pamamagitan ng pagpapasabog sa mga nakatagong sandatang na una na nitong inihanda. Ngunit kahit ganoon, tahimik niyang inamin sa sarili na higit na mas malakas ang naging resulta kaysa sa kanyang inaasahan. Napatingin siya kay Water Shadow, halos wasak na ang katawan nito matapos nilang gamitin siya bilang panangga. Nakaligtas lamang silang lahat dahil si Water Shadow ang sumalo sa halos buong pinsala, kung hindi, wala sana sa kanila ang nakaligtas. Sumang-ayon si Silver Shadow, sinabi niyang likas na matibay ang katawan ni Water Shadow at ang kanyang heart guard ang dahilan kung bakit nanatili pa itong buhay, kahit halos nasa bingit na ito ng kamatayan. Pagkatapos noon, lumingon si Shifting Shadow at ipinaalam ang susunod na hakbang, inutusan niya si Silver Shadow na siya ang magdadala kay Water Shadow pabalik sa Muban, samantala, siya mismo ay pupunta sa Miriam Alliance upang ihanda ang ikalawang estratehiya. Agad na natarante si Silver Shadow at mariin siyang tumutol na bumalik na mag-isa sa Muban. Dahil sa matinding takot, nagwala siya at pasigaw na nagtanong kung gusto ba talaga nitong makita siyang patay. Mariin niyang sinabi na hindi siya papayag na umalis ito ng mag-isa. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, tumalo na si Shifting Shadow sa himpapawid at tuluyang naglaho, malakas siyang sumigaw, ngunit walang tumugon. Naiwang mag-isa, napakagat na lamang siya sa sariling ngipin. Habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, tahimik niyang inamin sa sarili, na natatakot siya na bumalik sa Muban. Muling nagbago ang eksena, sa kailaliman ng kabundukan ay nakatayo ang Heavenly Demonic Castle ng Muban habang napapalibutan ito ng matatarik na bangin. Sa harap ng napakalaking tarangkahan, kinakabahang nakatayo si Silver Shadow. Sa likuran niya, nakahiga si Water Shadow sa isang stretcher na binubuhat ng mga tagapaglingkod, napapikit na lang siya at paulit-ulit na kinumbinsi ang sarili na walang masamang mangyayari. Huminga siya ng malalim bago itinulak ang malaking tarangkahan. Sa loob ng bulwagan ng palasyo, nakaupo si Muban sa kanyang trono. Agad na pumasok si Silver Shadow, walang pag-aalinlangang lumuhad siya at yumuko. Iniulat niyang matagumpay na naisakatuparan ang unang estratehiya, iginiit niya na wala namang naging malaking problema sa misyon at, syempre, bahagyang sugat lamang ang natamo ni Water Shadow. Ngunit hindi sumagot si Muban, nanatili lamang itong tahimik, kaya muli niyang inulit na wala talagang naging anumang problema sa misyon. Pagkatapos ay ipinagmalaki niyang nalipol na nila ang angka ng Namgang, idinagdag pa niyang personal niyang dinala ang ulo ng patriarka. Tumayo si Muban at dahan-daang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Silver Shadow, nang babanggitin na sana nito ang tungkol kay Tang Wu, bigla siyang natigilan, takot na sinundan lamang niya ng tingin si Muban habang nilalagpasan siya nito. Maya-maya, humarap si Muban kay Silver Shadow at malamig na inutusan nitong ulitin ang sinabi nito, sa matalim nitong titig. Tinanong niya kung ang unang estratehiya ba ay tunay na naisakatuparan nang walang anumang naging problema.